Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong biyaya sa bawat isa sa amin. Amen. Maraming salamat sapagkat minsan pa kami po ay naririto upang ikaw ay aming sambahin ng aming mga puso at ng aming mga kaluluwa. Maaring marami kaming kaabalahan. Ang ilan sa amin pong mga kapatid ngayon ay maaaring sila ay dapat maghanap buhay. Ngunit nakita mo ang kanilang mga puso. Napagmasdan mo ang kanilang mga kasing-kasing. Na sila ay merong layunin na ikaw ay sambahin sa araw nito. Dalangin namin na manaming Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang lahat ng kanilang mga tinatangkilik at ikaw ang gumawang makapangyarihan sa kanila. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Maayong buntag sa tanan. Kamusta na po kayo? Magandang umaga po, ngayong araw ng pagsamba. Ngayon po ay ating Sunday School. Praise the Lord. Sa Sunday School po, ang atin pong pinag-aaralan po dito ay ang mga katotohanan at katuruan sa loob ng church. Praise God. Mapapansin po natin na marami pong mga church ngayon na meron din silang mga katuruan. Meron din silang mga iba't ibang aral. Kaya ang ating church, biyaya ng Diyos, pinagkalooban ng aral ng Panginoon. At espesyal ang aral. Ang sabi nga ng banal na kasulatan dito sa aklat po ng Roma, 6 ang talata ay 17. Nang sabi ng salita ng Panginoon na ang mga lingkod ng Panginoon sa panahon noon ay na-convert sa pamamagitan ng aral ng Diyos. In Romans 6 verse 17, datapwat salamat sa Diyos, bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Kaya itong ating Sunday School every Sunday, atin pong tinatalakay dito yung mga katuruan at aral ng church, the doctrine of church. Purihin ang Panginoon. Dito, ma-differentiate ninyo. Ano ang kaibahan natin sa Catholic Church? Ano ang kaibahan natin sa INC? Ano ang kaibahan natin sa lahat ng mga religious organization? Kaya dito, mauunawaan natin, based sa Bible, based sa katuruan ng Panginoon, yung ating pagkakaiba sa kanila. Kasi kung sasabihin natin, Pastor, pare-pareho lang naman po yan. Kapag doon lang din ako magsimba. Diba? Hindi po lahat ng pagsamba ay pare-pareho. Hindi po lahat ng pagsamba ay kinalulugdan ng Diyos. Babasahin ko po sa Biblia. Sa aklat po ng Marcos, 7 ang talata ay 7. Ganito ang sabi, datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng tao. May mga kababayan tayo sa panahon natin ngayon, sumasamba din sila. Oo, sumasamba din sila. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba na nagtuturo ng pinakaaral ng tao. Kaya kapag ang aral ng tao ang ating pinakinggan, maaaring ang gamit niya ay Bible. Useless. Walang kabuluhan. Salamat sa Diyos, may Sunday School. Sa Sunday School, itinuturo ang mga aral ng Diyos batay sa kanyang mga salita. Ngayon ang ating pag-aaralan ay
Sino ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos? Sino ang may karapatan na mangaral ng salita ng Panginoon? Sino po sa inyo ang naka-encounter na minsan may kumatok sa bahay ninyo at sila ay nag-Bible study? Meron na po ba? Di ba minsan may kakatok dyan, magwali man lang ng pulong sa Ginoo. Madalas, pinakikinggan natin sila. Madalas, ito ay ating pinakikinggan. Pero tatandaan po natin, lahat ng bagay ay dapat taglay ang karapatan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at Diyos ng karapatan. Kung tayo bilang mga driver, kahapon, nang kami ay papunta sa Benavista, 2 beses kaming na-checkpoint. Hinanapan yung aming driver's license. Sir, pwede makita driver's license mo? Pinakita ko. Okay, sir, please. Yung nasa likod ko, walang driver's license. Ang ganda ng motor, kumpleto ng helmet, pero walang driver's license, hinuli siya. Kahit sa pagmamaneho, hinahanapan ng driver's license, patunay na ikaw ay may karapatan na mag-drive ng sasakyan. Di ba? Halimbawa, kahit sa pagtuturo, as a teacher, ang DepEd, pupunta yan sa school. And then, titignan ang mga license ng mga teacher. Ma'am, papilahin niyo po dito yung mga teacher ninyo. And then, ilabas po yung kanilang mga teacher's license. Kapag walang maipakitang teacher's license ang mga teacher, hindi i-register yung school na yon. Kaya napakahalaga po ang karapatan o ang license. Patunay na dapat mong gawin ang bagay na ito kahit sa pulis. Hindi ka pwedeng manghuli hanggat hindi mo na ipapakita ang iyong tsapa. Diba? Pulis ako, papakita niya. Patunay na siya ay may karapatang manghuli. Alam niyo, kung sa lahat ng bagay ay kinakailangang taglay ang karapatan, lalo't-lalo na pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, sa aklat po ng Roma, ganito ang sabi, Roma 10, ang talata ay 15. Purihin ng Panginoon. At paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng mga nangasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyong nagdadala ng mga mabubuting balita. Ang sabi ng Biblia, yung mga ngaral dapat sugo ng Diyos. Sapagkat very questionable na ang mga ngaral hindi sugo ng Diyos. Bakit? Sapagkat walang kakayanan ito mangaral. Kaya nga sabi ng Biblia, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya alam ninyo, nung ako ay bata-bata pa, siguro ako ay high school, bawat pumapasok sa aming bahay para magwali sa pulong sa Ginoo, tinatanong ko, sabi ko, brother, good morning. Bago ka magpasimulang mangaral, pwede ba kitang tanungin kung hindi mo mamasamain? Sabi ko, kayo po ba ay sugo ng Diyos? Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang mga ngaral ay dapat sugo ng Diyos. Amen. Kapag hindi niya nasagot yan, mapag-aalinlanganan na ang kanyang turo ay hindi sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan 3 ang talatay 34,
In John 3, verse 34, ang sabi, ang mga sugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Sino daw ang mga nagsasalita ng salita ng Diyos? Sino itong mayroong karapatang magwali sa pulong sa Ginoo? Ang mga sugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit? Yung mga sugo kasi ng Diyos, sila itong mga tinawag ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Diba? Ang Diyos, bago yan maglagay ng kanyang mga sasalitain, meron siyang mga susuguin. Meron siyang mga uutusan. Purihin ang Panginoon. Sino itong kanyang mga uutusan? Ang sabi po dito sa aklat po ng Lucas 11, ang talata ay 49. Luke 11 verse 49. Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, at ang ilan sa kanila ay papatayin at pag-uusigin. Sino itong mga inutusan? Sino itong mga sinugo ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, ang mga propeta at ng mga apostol. Maliwanag ang sabi ng Biblia. Itong mga sinugo pala ng Panginoon, mga propeta at mga apostol. Pastor, meron pa po bang propeta sa panahon ngayon? Ang propeta, mga minamahal, ay sugo ng Diyos sa panahon ng Old Testament. Sa panahon ng Lumang Tipan. Kaya mapapansin po ninyo, ang Bible ay binubuo ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. Tingnan nyo po yung Bible ninyo. May Old Testament at New Testament. Ang mga propeta, sugo ng Diyos yan sa panahon ng Old Testament. Nandyan si Propeta Samuel, si Isaias, sila Elias. Yan ay mga propeta, si Moises. Ang sabi dito sa aklat ng Amos 3 verse 7, ganito ang sabi, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang lingkod na mga propeta. Kaya pala, itong sugo ng Diyos na mga propeta, ito pala ay sugo ng Diyos sa Lumang Tipan. Amen. Purihin ang Panginoon. Ngayon, hanggang kailan natapos ang pagsusugo ng Panginoon ng mga propeta? Natapos po ito sa panahon ni John the Baptist. Kaya ang kahuli-huli ang propeta na sinugo ay si John the Baptist. Basahin po natin sa aklat ng Lucas. Lucas 16, ang talata ay 16. Luke 16, verse 16. Purihin ang Panginoon ganito. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral sa bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Naiintindihan niyo po ba yung ating pag-aaral? Amen. Yung mga propeta na natili lang hanggang kay John the Baptist. Kilala niyo si John the Baptist? Si Juan Bautista. Yung nagbautismo kay Christ. Kaya ngayon, kapag ka-piesta ng San Juan, ang ginagawa nila, namamasa sila. Kapag ka-piesta ng San Juan, nag-trending yan nung panahon ng piesta ng San Juan sa Maynila. Pinagbabasaan nila. Kasi nga, si John the Baptist ay nagbabaptize sa tubig. Kaya naging kaugalian ng ilang mga Katoliko,
na kapag kapiesta ng San Juan, nagbabasa. Ang pagiging propeta o ang pagsusugo ng propeta ay nanatili na lamang hanggang kay John the Baptist. Pagkatapos magsugo ng mga propeta, ang Panginoong Hesus nagsugo na ng mga apostol. Purihin ang Panginoon. Mapapansin niyo si Kristo, hindi siya tumawag ng propeta. Ang tinawag niya, mga apostol. Kaya siguro, nakikilala niyo ba yung 12 apostol na tinawag ni Kristo? Diba ang sabi sa aklat ng Matthew, nasa bandang 3 yan, sinugo niya ang kanyang mga apostol. At yung mga kautusan ng Diyos ay inilagay niya sa kanyang mga hinirang na apostol. Basahin po natin sa aklat po ng Gawa, 1 ang talata ay 3. Nasa kanya'y napakita, o sa verse 2 muna, hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Matapos suguin ang mga propeta sa lumang tipan, ang Diyos nagsugo na ng mga apostol sa bagong tipan. Purihin ang Panginoon. Sa makatwid, ang sugo ng Diyos na may karapatang mangaral, dilit iba ang mga apostol. Amen. Praise the Lord. Kaya nga ang Diyos naglagay sa church, hindi ng propeta. Hanggang ngayon kasi may mga relihiyon na ang kanilang leader ay propeta. Ang sabi ng Biblia, kahuli-huli ang propeta, si John the Baptist. At pagkatapos nun, nagsugo na ang Diyos ng apostol. Kaya sa loob ng church, ang sugo ng Panginoon ay, pakisabi nga, ano nga ang sugo ng Diyos sa loob ng church ay apostol. Basahin po natin. Sa aklat ng unang Korinto 12, ang talata ay 28. Sa 1 Corinthians 12, verse 28. Mamaya po, meron po akong tanong. Yung makakasagot ng mga tanong ay merong prize. Doon lang po sa mga kapatid. Yan. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 12 verse 28, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unay apostol. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kaya sa loob ng church, ang Diyos naglagay ng apostol. Praise the Lord. Ano meron sa loob ng church? Bakit nilagyan ng apostol? Ano meron sa loob ng church? Bakit nilagyan ng apostol? Ang sabi dito sa aklat ng Gawa, 2 ang talata ay 42. Ganito ang sabi. 2 verse 47. Acts 2 verse 47. Ganito ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Na nangagpupuri sa Diyos, na nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinalagdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Anong meron sa loob ng church? Bakit nilagyan ng apostol? Yung mga taong ligtas. Ang sabi dito in English, praising God and having favor. All the people and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ano meron sa loob ng church? Mga taong ligtas. Kaya kayo mga minamahal, ang pangalan ninyo nasa langit. Naniniwala ba kayo na ang inyong pangalan ay nasa langit? Magsabing amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi ng salita ng Panginoon,
Huwag ninyong ikagalak na kayo'y nakapagpapalayas lamang ng mga espiritu, kundi inyong ikagalak na ang inyong pangalan ay nakatala sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya sa loob ng church, ang mga taong naririyan ay mga ligtas na. Amen. At ang apostol, ang nag-iingat sa bawat isa sa atin upang ating mapanatilihan ang kaligtasan. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi mo iningatan ang kaligtasan, maaaring mawala ito. Kaya nga sabi dito sa aklat ng unang Korinto, 15 ang talatay 1, ganito ang sabi, ngayon ipinapatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinapangaral, na siya namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang ipinapangaral ko sa inyo. Purihin ang Panginoon. Bakit po may apostol? Sapagkat sila po ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng ebanghelyo. Sabi ng salita ng Panginoon, kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinapangaral ko sa inyo. Purihin ang Panginoon. Ngayon, paano ang Diyos naglalagay ng apostol? Maaring ang tao ngayon, pwedeng magpanggap, ako naman din ako, pastor, apostol. Paano ang Diyos naglalagay ng apostol? Purihin ang Panginoon. Ang apostol ay inilagay mismo ng Panginoon. Amen. Ang sabi dito, sa aklat po ng Galacia, 1 ang talata ay 12 o 11 muna. Galacia 1 verse 11, sapagkat aking ipinatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Purihin ang Panginoon, tumanggap ng pahayag sa Panginoong Jesus. Amen. At salamat sa Diyos, tayo, biyaya ng Panginoon, ang ating iglesyang kinabibilangan, may buhay na sugo apostol. Amen. Purihin ang Panginoon. Lord, Praise the Lord. Sa biyaya ng Panginoon, naririto po ang ating apostol. Ang mahal na good man of the house, matapos siyang tawagin sa pamamagitan ng tinig at liwanag, sinamahan siya ng Panginoon. Kaya ang iglesia lumagong maingat. Amen. Lord to God. Ang tao totoo lumilipas. Amen. Walang nakatitiyak o hangganan ng ating buhay. Pero sa biyaya ng Panginoon, ipinahayag sa mahal na sugong apostol na ang kanyang kahalili ay ang mahal na Apostle Jonathan Pedro. Hindi tayo iniwanan ng walang apostol. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo iniwanan. Hanggang ngayon, sa biyaya ng Panginoon, nakatatayo tayo sapagkat meron tayong buhay na sugong apostol. Amen. Naalala nyo na si Moises ay tawagin na ng Panginoon. Kanyang pinatungan si Josue na bilang kahalili niya upang pangasiwaan ang bayan ng Diyos. Biyaya ng Panginoon, bago dumating ang araw na kunin ng Panginoon ang mahal na good man of the house, kanyang itinalaga ang mahal na Apostle Jonathan Periol na kanyang kahalili. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo iniwanan ng Diyos na walang apostol. Bakit? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kaloob at pagtawag ng Diyos hindi nagbabago. Amen.
Ang tao ay maaaring mawala dito sa mundo. Pero nananatili na ang Diyos tumatawag. Purihin ang Panginoon. Halimbawa sa presidente. Marami na tayong mga presidente ang nawala na. Si Ferdinand Marcos Sr., diba? Si Ramos, Fidel V. Ramos. Nito lang namatay si Ninoy Aquino. Pero bakit hanggang ngayon may presidente tayo? Kasi ang tao tumatawag ng kanilang presidente. Ang Diyos, ganun din. Maaaring ang tao ay nawawala. Pero yung pagtawag at kaloob ng Panginoon, hindi nagbabago. Amen. Tumatawag ang Diyos ng apostol maging sa panahon natin ngayon. Amen. Pastor, bakit may pastor? Bakit may ibanghilista? Itong mga pastor, ibanghilista, itong mga guro, ito ay kasamahan ng apostol sa pangangasiwa ng kanyang gawain. Purihin ang Panginoon. Kaya maging sa panahon ni Pablo, may mga pastor, may mga ibanghilista. Bakit? Sapagkat sila ang katuwang ng mga apostol sa ikatataguyod ng gawain ng Diyos. Basahin po natin sa aklat po ng Epeso. Epeso 4 ang talata ay 11. Ito ang sabi, at pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta, at ang iba'y mga ibanghilista, at ang iba'y pastor, at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya pala may mga pastor din, halimbawa may mga ibanghilista, mga kasamahan pala ito ng apostol. Para ano? Para pangasiwaan ang gawain ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sa loob ng church. May buhay na sugong apostol. Purihin ang Panginoon. At ngayon, maaaring hindi natin kasama ngayon ang mahal na sugong apostol. Pero ang apostol nagtalaga ng mga pastor. Para pangasiwaan ang mga tupa ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ito po yung sistema ng Panginoon. Ibig ng Diyos na ang kanyang iglesia magkaroon ng kaayusan. Ibig ng Panginoon na ang kanyang iglesia maging matibay. Para pag dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa, tayo ay maratnan niya sa kasagdalan. Sabi ng salita ng Panginoon sa 4:11 hanggang 12, ang sabi, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki, hanggang sa sukat, ang pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kaya pala merong inilagay na mga apostol, nilagay na mga pastor, upang tayo pagtibayin sa paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Dati tayo ay parang hindi pa tayo masyadong nakauunawa. Diba? Minsan tayo, dumadalo lang tayo sapagkat nahihiya tayo sa nag-anyaya sa atin. Subukan mo sumama kay brother. Diba? Kasi nahihiya ako, kabalik-balik dito. Pero salamat sa Panginoon, pinalagot tayo ng Diyos sa kaalaman. Ngayon, dumagalo na tayo kasi mahal na natin ang Diyos. Amen. Mahal na natin ang Panginoon. Nakilala natin ang tunay na layunin ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Eh bakit? Sapagkat may mga pastor na nagturo sa atin ng mga aral ng sugong apostol.
Kaya mga minamahal, ito po ang kaibahan natin sa ibang pananampalataya. Ano ang kaibahan natin? Ating mapaninindigan, ating matatayuan, na ang mga tagapangaral ng Fourth Watch ay mga sugo ng Diyos. Purihin ang Panginoon, mga sugo ng Diyos. Praise God. Masasabi ba natin yon? Sabihin nga natin, ang mga mangangaral ng Fourth Watch, kayo nga, Ang mga mangangaral ng Fourth Watch ay sugo ng Diyos. Praise the Lord. Lagi natin pangawakan yan. Oh. Yung ating mga katuruang naririnig, hindi lang yan haka-haka, hindi lang yan chismis-chismis. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko tinanggap ito sa tao, ni tinuro man sa akin, kundi ipinahayag ng Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, palagi tayong manghawakan sa katuruan at aral ng Iglesia. Bakit? Sapagkat ang Diyos naglagay ng kanyang sugong apostol upang tayo'y palakasin, upang tayo'y pagtibayin, upang ating mapanghawakan ang kasakdalan hanggang sa dumating ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Bago tayo magwakas sa ating Sunday School, sino po may tanong sa inyo? May tanong po ba sa inyo? Sikapin po nating sagutin. Wala. Ako na magtatanong. Dahil ito ay mamaya na lang po yung prize. Pero may pang prize po ako. Ako po magtatanong. Unang tanong, sino ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos sa lumang tipan? Okay, 1 point na propeta sa yun isa. Sino naman ang may karapatang mangaral sa bagong tipan? Sino ang may karapatang mangaral sa bagong tipan? Yan, apostol. Sister Maricel, meron na Sister Leonisa, Sister Maricel. Meron kayong prize sa akin mamaya. Okay, last. Magbigay ng isa sa mga kasamahan ng apostol sa pangangasiwa. Magbigay ng isa sa mga kasamahan ng apostol pagdating sa pangangasiwa. Magbigay ng isa. Sige, pwede mo ulit. Sister, Perlin. May. Si Sister Arlene, alam yan. Magbigay ng isa sa mga kasamahan ng apostol sa pangangaral. Meron. Si Pastor Enjoy. Okay, sige ka magbigay ng isa. Nanay Edna. Pastor. Yan, Pastor. Napaka-rusay talaga nila. Praise the Lord. Kaya, salamat sa Diyos sapagkat tayo ay may apostol na nangangaral sa atin. Tayo ngayon ay yumuko at tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa inyong biyaya at kahabagan sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pagsamba. Ingatan mo kami, Panginoon, maging ang mga kapatid na wala pa dito, ay inyo po silang pangalagaan. Tulungan mo po sila, Panginoon, na palaging ang kanilang mga puso ay ihatid sila, O Diyos, sa pagsamba. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.